Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong bigyan ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Bring Home PRRD. Ito po yung mga pahayag ni late Percy Lapid, August 1, 2022. Nagkakatotoo na ngayon. Sabi niya, ang administrasyon ng Marcos Jr. papuntang bangin. Grabe, nakakatindig balahibo. Kailan ba siya pinatay? November ba o October 2022? So ito, August 1, sa kanyang programa. Pakinggan natin ha. Prediction niya o kaya assessment niya sa Marcos administration. Nung una, galit pa ako dito sa mga sinasabi ni Percy Lapid nung una. But lately, ito na nga, nagkakatotoo na. Pakinggan natin. Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Makakala ninyo. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng Dali, medyo nawalan tayo ng mahinang signal. Dali Yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. At sabihin ko sa inyo, ulitin natin. iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. At sabihin ko sa inyo, Okay. Unahin natin yung sinabi niyang illegal gambling. Ano ba yung payag ni BP Sara kamakailan lang? Last week ba yan o 2 weeks ago? Na nabalitaan niya sa kanyang mga sources, hindi lang galing sa flood control projects ang mga natatanggap ni dating Speaker Martin Romualdez, kundi pati rin sa illegal gambling. Nabanggit din smuggling. Ano sabi ni Senator Amy? Narinig ko siya. Wala na daw smuggling ngayon, kaya naging normal na lang. Kasi nung una nag-smuggle sila ng bigas. Ngayon hindi na. Open na. Ang importation ng bigas open, pinababaan pa ang taripa. Kaya no need to smuggle. Kasi
At ang kawawa, mga farmers. So, ngayon lang nila nare-realize. Narinig ko sa isang interview itong bagong Speaker of the House, Bujidi. Parang na-realize nila na maling-mali yung Executive Order number 62 na pinirmahan ng Malacanang, nilabas ng Malacanang last year, na binaba ang taripa ng imported rice from 35% to 15% na lang. So, bumaha ang imported rice. Anong nangyari? Kawawa ang mga farmers. Yung puhunan ng isang kilong palay nasa 13 to 14 pesos per kilo. Puhunan niya na. Ang presyo ngayon ng palay, mga farmers, ano na lang, 8 pesos. O anong mangyayari sa mga farmers natin? So parang, according to the new Speaker of the House, parang maglalabas daw ata ng panibagong executive order para ihinto muna yung pag-import ng bigas. Wala na. Marami nang yumaman sa ka-import ng bigas. So, corruption. Ano nang nangyayari sa atin? Corruption. Kanina, kapanood ako ng mga reels, ang daming mga kaliwat kanan na anti-corruption rally sa Metro Manila. May mga led by Dilawan, led by retired generals, officers. Tapos meron yung led by Congressman Kiko Barsaga sa Forbes Park. Although very specific yung panawagan ni Congressman Barsaga, no to violence, sabi niya. Sa mga residente ng Forbes Park, huwag kayong mag-alala dahil ang target lang namin si Romualdez lang at si Saldico, sabi niya. So, totoo nga naman. Kung ako yung residente ng Forbes Park na wala naman akong ginawang yung yaman ko galing sa aking pinagpagurang negosyo, di wala akong Ang problema lang kasi, napapabalita na maraming mga bahay ng kongresista dyan ang dami. Questionable yung pinanggalingan ng kita nila. Kaya, balik tayo kay, may his soul rest in peace. Si late Percy Lapid. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila Ogero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo Ogero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanawa ang muagas sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni pa. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. 4 na ka tuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni. Nga inyong atop anti so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud.
So nahimo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop oh. Wala na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matos na gyud. May na lang salamat na si Ginoo gyud tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. Balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.